Kakulot ko lang. Magulot ko lang. So ngayon, ito na. Dili na mo. Ngulog cellphone ko na karon. Kasi bata, ang tanong na. Ngayon, ito na. Ngulog sa natin. 1, 2, 3. Bagsak. Welcome back again mga sir, this is Owex. For today's video, magre-review naman tayo ng another Bluetooth speaker na nanggaling sa SoundArc. So this is the A3 Pro Karaoke Party Speaker na may merong guitar input. Pero hindi po ito guitar amplifier talaga. Guitar input lang po ito kasi meron po itong 1/4" na jack para sa mga instruments, lalo na sa mga acoustic guitars. So nung una nakita ko yung picture niya sa Lazada, akala ko maliit lang po siya na speaker. Pero nung dumating na, nagulat na ako na malaki po ito na klase ng Bluetooth speakers. And then may kabigatan rin siya ng konti. So what's inside the box or ano ma-expect natin yung laman ng 8,000 pesos na Bluetooth speakers. So ito yung mga laman niya, mga documentation and other papers nila. And then syempre yung user manual. Which is kung wala ka pang idea kung paano gamitin ito lang yung handy-dandy na paper para gamitin natin kung kailangan natin ng impormasyon tungkol sa product nila. So kung medyo tinatamad ka, na-provide naman ito ng remote para wirelessly mo makontrol yung Bluetooth speaker mo, lalo na kung naka-fixed location po siya. And then yung maganda dito is parang yung remote niya is parang high quality talaga or maganda yung feel ng mga buttons. Parang sabihin natin parang hindi chibi pa yung pagkagawa ng remote. This is a small form factor na remote and it requires 2 pieces ng AAA batteries which is not included. Na-provide rin sila ng 3.5mm auxiliary jack. Kaso nga lang masyado siyang maikli and parang useless na rin siya kung gamitin. And then a Type-C to USB para siguro to sa mga charging nyo. Although yung problema rin dito is masyado rin siyang maikli. May kasama na rin itong dalawang wireless microphone kasi this is a karaoke Bluetooth speaker. Pero mamaya i-discuss natin yung kanyang build quality and features. And then a carrying strap. Pwede mo itong i-attach sa speaker mismo para pwede mo sang or madali sang bitbitin kasi I think parang yung speaker kasi parang walang handle. Kaya na-provide sila ng magandang klaseng strap. And then syempre yung unit mismo. So for technical specs, meron itong 160 watts with 4 driver units, 2 woofer and 2 tweeter. And I built-in 24,000 mAh battery. So pag-usapan natin yung kanyang build quality, which is yung itong na-impress ako sa ganitong klaseng speakers. Parang solidly built talaga siya, or sabihin natin parang walang alog yung body niya. And then pag pinipitik-pitik mo yung lawas niya, this is made up of ABS plastic and may kasama po siyang mga rubber sa surround. Parang nag-absorb siya ng impact kung tawagin natin. Akala ko nga sa likod is parang aluminum siya Yun nga lang pala siya, parang hard plastic lang po siya. Kaya tinry ko sang ihulog kung ma-absorb ba ng rubber surround yung katawan niya, yung impact. Kaya surprise naman ako na talagang walang siyang alog Kasi pinapalibutan nito ng, sabihin natin parang silicone na type ng rubber. Kaya nag-absorb ito ng impact sa buong body niya. Yun nga lang yung kanyang passive radiator, yung side na parang hindi protected Kasi wala siyang screen or parang hindi siya tinatabunan. Kaya kung maghulog man ito yung unang masisira. So lahat ng buttons is nasa top part ng speaker mismo. Andyan na yung power, microphone, effects, EQ, play, pause, and menu. Lahat na po dyan na po yung buttons natin. Sa back panel naman is tinatabunan po ito ng rubber na silicone and lahat ng IOs natin or inputs, outputs, nandyan na po yan. From auxiliary, guitar inputs, nandyan na po yan. Dalawa po yan yung inputs natin. Auxiliary, micro SD, USB, and yung charger niya mismo. Kaya protektado po ito sa tubig in case man malublob natin or mabasa. Speaking of basa, kasi this is a IPX6 waterproof or rated na waterproofing, tinry ko sang basahin kung ano yung epekto sa katawan niya. So ito yung resulta. So kung ilublob mo sa tubig, which is not advisable, parang nararamdaman mo na parang humina yung tunog niya kasi parang namamafold yung or tinatabunan ng tubig yung grills o yung protective mesh niya. Na-check ko na rin, parang pinasukan na rin ng tubig yung speakers niya. Pero surprisingly, hindi naman siya talagang cut off yung tunog niya. Although parang humina lang yung output niya. Siguro nare-restrict ng tubig.
I think malaki siguro yung tulong ng design ng kanilang speaker mesh kapag absorb ng tubig. Kasi kung tignan dito is lahat ng tubig ata parang nandito eh. Externally, bastang-basta po siya. Pero alam ko parang sealed talaga yung ano niya, yung internals niya, kaya hindi pinapasukan ng tubig. So ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang provided na wireless microphone. So sa build quality, sabihin natin parang ano siya. Parang standard na rin siya sa ano, may kabigatan ng konti. Although, kung pitikin mo, parang yung feeling na parang metal siya, pero hindi eh. Parang plastic talaga siya. Parang ano lang, feeling mo lang na metal siya, pero hindi. Good thing naman na may sarili siyang battery. Nagulat nga ako eh kasi chargeable pala yung battery niya. Nakita ko sa bottom na may 5 volts po sa na charger na type C. Ngayon ko lang nalaman po ito. Check test mic test 1 2 hello. Check 1 2 8 1 hello. Hello. So don't expect ng higher quality ng tunog ng mga ganitong klaseng Bluetooth speaker and then yung kanilang mga microphones. Sabihin natin parang tunog karaoke talaga yung ano niya, yung quality ng ano niya, ng microphones. Or talagang ayoko lang ng maraming echo na tunog na vocals. Then syempre parang hindi na ako nag-in-depth ng review sa kanyang tunog kasi what can you expect from mga Bluetooth speaker na kagaya nito? Parang ano lang eh, para sa akin parang pare-pareho lang yung tunog niya, kaya and then don't think na kailangan pa dating i-sound test talaga to eh. Ako lang. Magulog ko lang. So ngayon, ito na. Dili na mo. Mulog din bang karon. Klase bata. Ang tanong na. Ngayon, ito na. Mulog isa natin. 1 2 3. Bagsak. Malalikan. Hindi natin sa likod. Siga kay dulog na liwat. So, unang hulog, ito siya. Medyo nagano lang yung ano. Tignan natin kung nagana. Mandat. Mandat. Hindi pa nag-hulog, liwat. Nga last try pa. Ayan. Ayos, oh. Wala pang ano, puro lang puti. Ayan. Ayan. Medyo matigas yung lupa dun, ah. Ayan. May putik lang ng konti. So, try natin yung hulog, liwat. Ulit. Ito na siya. Buhay pa rin. So ito na yung huling kalagayan niya. Medyo na parang nag-shift ng konti yung ano, pero ano, gumagana pa naman siya. Yun. Tignan natin yung sound check natin mamaya kung gumagana pa yung mga speakers niya. Pero yung ano, power, may power pa siya. Ayan. Ito lang yung sigurong part na ano, parang nayupi. Ito na side kasi ito sigurong side na palaging nung hulog o tumatama. Check. 1 2 let's go. Check. Ayos pa. Ngayon kasi madumi siya, sugasan na natin. Balik yung ano. Balik alindog na siya. Uy, masakit pa. Ikaw ba yun mo? Malinis na agad. Original status niya. Pero may konting dents na lang. Ayan. Ayos, linis na ulit. Konting linis lang. Kahit tapon niya siguro sa pit floor. Pero hindi ako sigurado. So ayan mga sir, yung ating review ng SoundArc A3 Pro guitar amp na pwedeng Bluetooth speaker o karaoke Bluetooth speaker. Kasi may kasama sa microphone. Dalawa pa. Pwede kayo mag-duo. So magbigay na ako ng link sa baba kung gusto nyo. Kung gusto nyo rin i-try na itapon, pero wag mawa kayo sa speakers. Ito wag ito yung gayahin yung ginagawa ko, kaya ano yung ang alagaan yung mabuti yung mga gamit, yung lalo na kung pinag-ipunan yung binili. So thank you again mga sir sa panonood and see you in the next video.